Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Sa araw na ito, Martes, April 30, sisimulan na ni Senator Bato ang investigasyon sa Senado tungkol sa dalawang bagay, yung sinasabi na pinakamalaking biggest drug hole sa history ng Pilipinas, yung nangyari sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Maraming kumukwestiyon, maraming haka-haka na parang drama lang. Iimbestigahan yon. Then pangalawa, yung PIDEA leaks, yung nilabas ni Fair Lady Maharlika, dokumento na nasasangkot si Den Bongbong Marcos Jr. as a senator at si Maricel Soriano. Nako, iimbestigahan din dahil lumantad na yung PIDEA agent, si Mr. Jonathan Morales. Nako, napakatapang itong agent nito. Okay, pakinggan lang muna natin yung balita ng SMNI. Then mamaya magbigay ako ng dagdag na informasyon. Batangas drug hole tatalakayin sa Senado. Narito ang report ni Troy Gomez. Tiniyak ni Senador Bato de la Rosa na tuloy ang investigasyon ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na PIDEA leaks. Ani Senator Bato, araw ng Martes at 30 ng Abril ay gugulong ang motu proprio investigation ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kanyang pinamumunuan. Dito anya tutulukan na ang mga haka-haka kaugnay sa umunay leakage ng confidential information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at maging ang drug hole sa Alitagtag, Batangas na umani ng batikos at iba't ibang reaksyon sa social media. Mahalaga ito dahil kailangan ma-establish natin yung katotohanan. Mahirap yung maraming haka-haka at hindi talaga na-establish yung katotohanan. Through this investigation, malaman natin kung ano talagang totoo. Kontrobersyal ang dalawang issue dahil iniugnay ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PIDEA leaks, kabilang umano ang Pangulong Marcos sa narco list ng ahensya na kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang PIDEA, pinasinungalingan ang impormasyong ito. Ang drug bust naman sa Alitagtag, Batangas ay pinunguna ni PBBM ang pag-inspeksyon. Tinawag ito na record-breaking dahil sa dami ng nakumpiskang shabu, ngunit kinestyon ng ilan dahil sa posibilidad na ang eksena ay drama lang. Expect na lalabas yung katotohanan. Yung katotohanan lang. Tulad ng factual lang tayo. Kung talagang authentic yung nag-leak ng mga dokumento at kung yun ay totoong nag-leak, din malaman natin kung talaga totoong bukas. Then we'll find mga pwedeng gagawin para ma-avoid yan in the future. Tapos yung sa Batangas naman, we need the clearer explanation para mawala yung haka-haka kung ano ba talagang totoong nangyari behind that drug hole. Ang paglulunsad ng investigasyon ni Senator Bato ay umani naman ng papuri mula kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Nais ng dating tagapagsalita ng Malacanang na malaman kung peke nga ba ang mga tinatawag na PIDEA leaks. Importante ang pagdinig na yan at ako naman po ay nagpapasalamat kay Senator Bato de la Rosa dahil gagawin niyang forum ang Senado para malaman natin ang katotohanan. Titingnan po natin kung talagang AI ang gumawa ng printed document na yan. Pero sa akin naman, ano naman kinalaman ng AI sa isang printed document lamang, no? Ayon kay Senator Bato, bukas sa iba pang senador ang pagtalakay sa mga nasabing issue. Ang investigasyon ay isasagawa bilang motu proprio o walang formal na request mula sa liderato ng Senado. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Nagulang, SMNI News. Okay. Agent na magtuturo kay PBB. So, palakpakan natin si Senator Bato. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Okay? So maraming natutuwa, marami ring kinakabahan. So sinong mga kinakabahan ngayon? Yung may itinatagong, I don't know, drama, scripted. Unahin natin yung Alitagtag, Batangas. Ang daming loopholes eh. Yung
Unat, 2 tonelada. Nung nag-react ang mga netizens na paano nagkasya ang 2 tonelada na shabu sa isang maliit na van. O, ginawa na lang 1.4. Ano pa? Yung driver, nako, kaduda-duda. Yung babayaran lang ata 6,000. Drive niya yung sakyanan na hindi niya alam kung ano yung karga. Basta ang daming butas yung drug hole na yan, at dito na maisasalang sino ang isasalang diyan. Of course, ang PNP chief. Nako, kawawa naman si General Marbel. Kauupo pa lang niya. Tapos yan na, nasasangkot na sa ganyang investigasyon. The same thing, kaupo lang ata noon ni General Acorda, yung kay Mayo, yung 990 kilograms. Grabing investigasyon yon. So, ayan, maraming ipapaliwanag si General Marbel. I don't know kung kasama na rin yan si Senator, si Secretary Abalos, dahil kasama rin doon. Dinala pa ang presidente. Parang si presidente pa ang ginawa nilang sabi nga ni Atty. Rodriguez, ginawa nilang katawa-tawa ang presidente kasi in-invite pa nila na mag-press con doon. Nako, halatado naman nung magsalita na yung police captain, nako, dinidikta kung anong sasabihin. So, tama lang na isama sa investigasyon ni Senator Bato ito. Kasi ito, ang ugat ng hearing na ito is yung sulat ng PIDEA agent, si Mr. Jonathan Morales. Grabe, ang tapang ng former agent na ito. Siya ang nag-initiate lahat nito dahil sumulat siya kay Of course, credit goes to Fair Lady Maharlika at saka yung kanyang mga puting ahas. Kasi kung wala tayong puting ahas ni Maharlika, tapos walang Maharlika na nag-i-expose, hindi natin malalaman ito. So, na-expose, tapos, ang bilis ng PIDEA na AI generated, yan na. So, maraming ipapaliwanag ngayon ang PIDEA. Mabubuking na kasi inamin na sa interview ni Maharlika kay Agent Morales, inamin siyang pumirma. Pakinggan natin sandali nandito yung interview ni Maharlika kay inamin niya na siya talaga. Nako, ang hirap pasinungalingan na AI generated tong dokumentong ito dahil nandun mismo yung PIDEA agent na magsasalita ngayon sa Senado. Pakinggan natin sandali. PM sa issue ng illegal na droga lumantad na. Narito ang balita ni Almar Farsuelo. Lumantad na sa publiko ang dating investigation agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA at team leader na nasa likod ng pre-operation report, order letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at ang Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa paggamit ng illegal na droga. Hello, maganda. Sa pinakabagong video ng political vlogger na si Maharlika ay matapang na sinagot ng PIDEA agent na si Jonathan Morales ang issue na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa pinagbabawal na gamot at inamin na siyang pumirma ng nasabing mga dokumento at hindi ito AI generated o gawa-gawa lang. Gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po nag-prepare yan. Okay, At yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate, na napirmahan. Si Morales ay dating pulis at na-recruit sa PIDEA noong taong 2009, ngunit umalis sa serbisyo taong 2013. Meron pong litrato, wala pong dito. Kasi ang Yun. Grabe. So, magpasalamat tayo dito kay Mr. Jonathan Morales dahil yung katapangan niya. Nako, delikado ang buhay nito. Kasi alam niyo naman, yung mga nasasangkot. So, sa PIDEA leaks, ang haharap dyan, I'm sure,
PIDEA Chief General Lasso. And then, I don't know kung imbitahin ba nila si Maricel Soriano. Presidente, siguro hindi na. I don't know. Basta, importante, maklaro natin is, tunay ba yung mga dokumento o artificial intelligence generated? Maraming mabubuking. So, mabuhay ka, Senator Bato, sa gagawin mong Senate hearing sa araw na ito at sana malaman ang katotohanan tungkol sa biggest drug hole na sinasabi ng PBBM admin at saka yung mga PIDEA leaks.